Ang Mountain Province ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon at parte ng Cordillera Administrative Region. Tignan nyo muna yung ganda. Ayan o, grabe. Ayan o, makikita nyo dito. Ayun o, parang nilagay yung mga bundok o. Isa ang bayan ng Barlig sa 10 municipality na napapaloob dito. Sobrang lamig. Tamang kape tayo ngayong umaga. Grabe yung mga puno dito, talagang medyo mossy. Alam mo talaga na malamig sa lugar. At dito din matatagpuan ang pang-apat sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Ito ang Mount Amuyao. Wala siyang dating lake. Patay na bulkan. Patay na bulgan pero piling ko buhay pa to, no? May tendency, may chance pero mababa na, no? Pero sa video na ito, pupuntahan natin ang isa pang spot na matatagpuan sa bayang ito. Isang bayapa at limlim na lake na nakatago sa luntiang kabundukan ng Barling. Perpekto sa mga naghahanap ng spot para kumonekta sa kalikasan. Sobrang tahimik at payapa ng umaga dito since kami-kami lang din yung nag-camp. And napakasarap magkape dahil sa lamig ng panahon. Wala kang ibang maririnig dito. Sobrang tahimik. Tapos napapaligiran siya ng mossy trees or yung mga puno dito talagang mossy. And ang maririnig nyo lang is yung huni ng mga ibon, crickets, yung sobrang tahimik. Alam na alam mong nasa gubat ka talaga or napapaligiran ka ng mga puno dahil talagang mapipingi ka sa sobrang katahimikan. Magandang umaga mga tropa. Dito na naman tayo sa parting norte. At specifically nandito tayo sa Ifugao. Nag-stop over lang kami saglit para i-appreciate yung ganda ng sikat ng araw ngayong umaga. So yeah, we're back here sa north para mag-camp kasama yung Road Wanderers, yung team natin noon. So 5 kami bumiyahe ngayon. So nag-start yung biyahe kagabi. Nag-ride out kami around 8:45 or almost 9 PM mula Manila. Dumiretso kami sa Bulacan. Then pinaybay namin yung kalsada paakyat ng Aritaw. At dito na nga kami pinatukan ng umaga sa Ifugao. So from here, kung saan kami nag-stop, meron pang mga 30 to 45 minutes bago dumating sa Banawe Arc. Doon na kami mag-aalmusal bago dumiretso dun sa lake na pupunta natin ngayon para mag-camp. So ayun, samahan nyo kami. Appreciate yung ganda ng umaga. Let's go. Ganda na sikat ng araw. Back on the road, paakit na tayo ng Banawe Arc. And doon na rin kayo maghahanap ng almusalan. Grabe yung mga bundok oh. Woo! Yeah. And we're here sa Banawe mga tropa. Ayan o, arko ng Banawe ayos na. Nakaraan na ayos pa yan eh. So paghanap lang kami ng kakainan dito ng almusal. Nagpapahinga saglit. Kasi from here it's like 2 hours away na lang yung lake kung saan tayo mag-camp this weekend. So yeah. So yun, we're back here sa Banawe View Cafe and Restaurant. So dito ulit kami mag-almusal ngayon kasama yung mga tropa syempre dahil napakaganda ng view ng Banawe Rice Terraces pag dito kayo kumain. From here may mga 1 hour or 1.5 hours na lang papunta dun sa lake na pupunta natin kung saan tayo magka-camp for this weekend. Yeah, let's enjoy the view. Napakaganda. We're never coming down. So yun mga tropa, no, we're back on the road and yeah, tulad nga nasabi ko, mga 1 hour to 1.5 hour nandun na tayo sa lake na kakampingan natin ngayon and ito na yung mga tropa na una sila. So ulit yung ganda dito sa Cordillera oh. Oh, ganda. Woo! Yeah! Chill ride, chill ride.
may kainan naman pala dito, Gali Cafe. So, pwede na kumain dito. And meron mga pasalubong. So, tara, kain muna kakain muna tayo ng lunch. Saan yan, Noy? Kain na mga tropa. Lunch break. Merong resto dito. 2 minutes away lang mula dun sa lake to Foam. So, makakain kayo ng lunch. Pwede rin kayo mag-take out kung sakaling gusto nyo hindi na magluto. So, yun. Mantika! Tara, kain. So, yun mga tropa, nandito na tayo sa Lake Tufob. Ito yung way niya paakyat dun. So, ang konting problema lang dito is walang parking. Since ito na nga yung paakyat papunta dun sa lake. So, pwede lang daw mag-park dito sa side ng kalsada. Yun nga lang, iiwanan nyo na dito yung motor. So, merong gasoline station dito malapit, dun banda. Pwede siguro mag-park dun. Kaso, lalakarin nyo naman, papunta rito. Siguro mga around 400 meters away. So, pwede mag-park dun. Pwede rin dito sa side ng kalsada. Ang problema lang, medyo kurbada. So, hindi, kung dito. Siguro mas maganda doon or dito banda sa pinagpaparkan ng mga kotse. Malaman natin kung ilang minutes yung papunta mula dito sa entrance hanggang dun sa Lake Tufob. Tapos ito yung entrance fee, 50 pesos per person. So yan, nakalagay naman na. So yun, packet tayo ng Lake Tufob. Ito yung packet niya. So ito yung kalsada. Ayan yung entrance, yung may kulay green, yung Lake Tufob or welcome to Lake Tufob. Dito kami nagpark. Yan, ito yung akitin nyo. Sabi, it's 10 to 15 minutes trek. Ang hirap dito, malayo yung parking papunta dun sa campsite. So, dala niyan talaga lahat. Mas maganda kung may gamit kayo na bag na malaki para isang bitbitan lang. Sakaling may tent. Saka, ito yung mga ibang gamit. So, yun yung baba. Puro paakyat pala siya. Yun. Puro take 5 kami. Kasi puro paahon. Mga 75 degrees pa to. 60 degrees, mga ganyan. Yung medyo pa-assault. Pero bato-batong hagdanan naman siya. One more thing. Kailangan, bago kayo makyat is dala nyo na lahat or wala dapat kayo nakalimutan. Kasi ang hirap bumaba. Ngayon, may nakalimutan kaming tubig. Kailangan ko bumaba. Buti nandito pa lang kami sa medyo bungad. So ito na, packet na tayo. Nakuha natin yung naiwanan. So, yeah. Hirap bumalik kasi matarik yung paakyat. Let's go. Taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. So it's around 5 p.m. right now. 5:20 as of the moment. So build tayo ng bonfire dito saglit sa tabi ng camp para medyo uminit ng konti kasi yung temp ngayon is malamig talaga. Ngayon naka-jacket na nga ako. Mga around 21 degrees. Based lang to sa Samsung weather or app. So yun, pero malamig talaga siya. Kaya nagpapainit tayo dito ngayon kasama natin si Chick Boy, pangalan ng aso. Ayan, papainit din. So yun, nangunguha tayo ng mga panggatong or mga yung twigs dito or mga branches para dun sa bonfire. So ito yung setup namin, yung tent. And medyo makulimlim. And grabe yung mga puno dito, talagang medyo mossy. Alam mo talaga na malamig sa lugar. And meron din palang kubo dito, banda. So just in case na ulanin tayo ng malakas pwede tayong pumesto dyan para yun, mas secure yung shelter natin or yung mas covered tayo since mas solid yung bubong nito kaysa dun sa tarp na nagawa namin. Kasi nagmadali lang kami kanina dahil nga medyo maulan or umaambon ng konti. Pero so far, di ba naman bumabagsak ng tuluyan yung ulan. Sobrang tahimik, nakakabingi yung katahimikan dito. So
So yun, 6 PM, wala kami magawa, kakain na kami. Yun. Mga luto ni Master Bap, featuring Chick Boy. So yun, kain muna. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Good morning mga tropa. Sobrang lamig. Tamang kape tayo ngayong umaga. Dito sa Lake Tufob. Di ko alam kung paano bangkitin eh. Tufub. Pero yun nga. Sobrang tahimik at payapa ng umaga dito. Since kami lang din yung nag-camp. And napakasarap magkape dahil sa lamig ng panahon. Yung tubig dito sa Lake Tufob, natanong ko si tatay, is from yung mga yung sa ulan. And normally, pag mga buwan ng July onwards or pag rainy season, mas mataas yung tubig dito sa Lake Tufob. Right now, it's June, so medyo mababa siya. Pero yun nga, since papasok na yung tag-ulan, mas tataas na yung tubig dito. Sabi ni tatay, lumalagpas tao yung taas o yung lalim. And since dahil nga malamig yung klima dito, malamig din yung tubig dito sa lake. And the good thing about Lake Tufob or camping here in Lake Tufob that wala kang ibang maririnig dito. Kahit tabi siya ng kalsada, yung paakyat, hindi mo maririnig na may mga dumadaang sasakyan or motor. Sobrang tahimik. Tapos napapaligiran siya ng mossy trees or yung mga puno dito talagang mossy. And ang maririnig nyo lang is yung huni ng mga ibon, crickets, yung sobrang tahimik. Alam na alam mong nasa gubat ka talaga or napapaligiran ka ng mga puno dahil talagang mabibingi ka sa sobrang katahimikan. So kung naghahanap ka or naghahanap kayo ng campsite na talagang tahimik, not crowded, okay dito sa Lake Tufob. Grabe, lamig pa ng umaga, lamig ng gabi since nandito nga tayo sa Mountain Province. And napakaganda ng sunrise, napakaganda ng sikat ng araw, napakaganda ng lugar. Pero kung gusto nyo makita ito ng full blast, yun talagang malaki yung tubig. Yun nga, sabi ni tatay, yung caretaker dito. Mas maganda siyang puntahan ng rainy season, July up until December, January. Yun nga lang, syempre, malamig, tag-ulan. Magdala na kayo ng mga extra sheets like trapal, yung mga pang-rain. Pero meron namang kubo dito. Pwede kayong sumilong doon kung sakaling ulanin kayo. So right now, mag-aalmusal lang kami. Then pababa na rin kami. Appreciate pa natin yung ganda ng lugar. Yung katahimikan, kapayapaan na binibigay ng lugar. Ito talaga yung mga hinahanap natin kapag lumalayo tayo sa syudad or nagka-camp tayo or nagre-ride tayo. Yung ganito katahimik na lugar. Yung kung saan makapag-isip ka na maayos, alam mo yun, makadisconnect ka sa ingay ng syudad, makadisconnect ka sa reality para makapagpahinga saglit. Grabe. Siguro, tatry natin balikan to ng rainy season, ma-experience man lang natin yung malawak na lawa. Isa to sa mga lugar na feeling ko balikan namin dito sa norte. So tara, kain muna tayo. So nakapag-pack up na it's almost 7:30, 7:27. And ito na yung itsura dito ngayon, sobrang mataas na rin yung araw. At dito kami nag-camp, yan nakapag-pack up na. So pababa na, pabalik na kami ng Manila. And yeah, let's enjoy pa yung ganda ng Mountain Province or ng Cordilleras. And we'll see kung ano pa mangyayari. Tikboy, alis namin. Wala na, gamit lang yan. Yung nagbantay sa amin kagabi. So ito, papakita ko sa inyo yung paakyat dito. Kahapon hindi ko napakita kasi dami namin dala. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano umakyat
or ano itsura nung daan, bakit. So ito, tinatayo ako ngayon, ito yung mismong lake. Ayan siya. So pag low tide or pag summer season or pag hindi rainy season, ganito siya. Pero maabot hanggang dito yung tubig pagka rainy season. May tubig nga pala dito, may water source sila dito na pwedeng inumin. Na doon na rin kami naguhugas. Tapos ang daan is here. Akyat tayo dito pataas. Yung mga tatapakan nyo, ganyan lang naman yung mga bato. Yup. At mga ugat. Ugat. Yup. Para ka lang talaga nag-trek din sa bundok. Tapos 10 minutes lang bago makakit or makapunta dun sa mismong lake. So ito, ginawa nila ng hagdan dito. Ayan siya. Baba dun sa bahay ng caretaker. So yun siya, hagdan. Then yung paakyat, ganun din. Bato-bato naman yung ginawa nila dun na hagdan. So yung papasok, bago dun dumating sa bahay ng caretaker, ito yung dadaanan nyo. Medyo matarik lang na konti, pero bato-bato naman na hagdan. So marami kayong dala. Medyo nakahingal siya. Paakyat kasi. Paakyat nga siya. Pero since pababa na tayo, medyo mas madali na to. 5 to 10 minutes mula dun sa parking or dun sa main road. Mararating nyo na yung bahay ng caretaker. And from dun, 2 minutes na lang yun, Lake Tufog na. Ingat lang konti kasi medyo malumot yung hagdan. Yung mga tropa sa likod, kung nakikita man. Ganyan siya taas. And then mula rito, kita na yung kalsada. Ito yung view nyo. Grabe, yung ganda. Chick boy, babay na. Balik na lang kami. Chick boy, yung bantay namin kagabi. So ito yung sinasabi ko, dito lang kayo makapag-park sa tabi ng kalsada. Ayan yung parking namin. Tapos dun siya paakyat. Tapos papunta ron. Lake Tufog. Ayan. Amas na kami. Harap tayo kay Chick boy. Hinatid pa tayo, you know? Tropa na tayo dito eh. Laki ni Chick boy. Chick boy, baka tamaan mo ha. So yun mga tropa, we're back on the road. Sobrang solid yung camp natin dito sa Lake Tufog. Kasama yung Team Road Wanderers and si Bap na bago nating tropa. Itong Lake Tufog halos malapit na rin siya sa Sagada kung tutuusin. Eh kapag dito talaga sa Cordilleras napakalamig ng weather. So kung nanaisin nyo or ibigin nyo mag-camp dito sa Lake Tufog, ang babayaran nyo lang is 150. So 50 pesos is your entrance fee. Kung day tour lang naman kayo, 50 pesos lang. Kung mag-overnight kayo, plus 100 sa overnight fee. So 150 lang. Susulit nyo na yung kapayapaan dito sa Lake Tufog. And yung lamig ng weather dito sa Cordillera, grabe. Ngayon, enjoy na lang natin tong scenic view dito sa bundok ng Cordillera na lagi tayo nandito, no? But yeah, maraming salamat sa pagsama sa amin sa camp na ito, sa ride na ito. Kung umabot ka sa dulo ng video, please hit subscribe button kung gusto mo or trip mo yung mga ganitong mga type of videos where we experience places, we go to places, we experience them. And subscribe na rin kayo sa mga tropa kay Sonan TV, kay Trust the Vlogger, nasa unahan natin, kay Journeys of Lumibaw, nasa unahan din. And yun, sa buong Road Wanderers team, maraming salamat. Ingat sa mga nagmumotor, ride safe. Ingat sa mga nasa biyahe. And I'll see you guys in the next video. Ano, Barangay Talubin. Barangay Talubin pala. So yun, let's go. Ganda talaga ng Cordillera, grabe. At ibang klase weather. Ang lamig. Ano, wow. Woo! Ingat mga tropa. Bye. Ciao. Ang ganda. Hello. Woohoo! Babay na. Next time na ulit. Chick boy. Bantay ng Lake Tufog. Lake Tufog. Lake Tufog ba? Lake Tufog. Tufog. Laki na ito ni Chick boy. Clingy pa. Oh. Selfie ka muna.
Chick Boy ba talaga pangalan niya? So, Chick Boy daw pangalan niya. So, pag pumunta kayo dito sa Lake Tofug, ito yung magiging banda niya. Kami, Chick Boy! Bye! Nangahabol ng mga dumadaang sasakyan. Loko! Laki ni Chick Boy. Wala, di makakagat yan.